So, ang topic po natin ay the cross. So, kapag po ba kayo nakakakita ng cross, ano po ba yung dumadaan sa ating pong kaisipan? Di ba, dumadaan po sa ating kaisipan yung tinapos na gawa ng ating Panginoon. At napakahalaga, sa buhay po natin, lubusan po natin itong maintindihan. Sa buhay po natin. Kasi makikita natin sa panahon po natin ngayon, kung minsan, hindi ko alam kung ano po talaga yung pakahulugan po nila sa salitang cross. Kasi kung minsan, may makikita po tayo sa mga, halimbawa sa bukid. Kapag po sa bukid, ayaw pong pakuha yung palay, tinatandaan po nila ito. Diba? May cross po nakatanda gano'n. Ibig sabihin, wag mong gagalawin yun, wag mong kukuhanin yun. Yung iba naman, pagka pumunta ka po ng sementeryo, ang dami din pong nakalagay na cross sa mga patay. Diba? Kung minsan naman, sa mga simbahan, may mga sign of cross doon sa mga bubong ng kanilang mga simbahan. So, iba't iba ang kanilang ginagawang pakahulugan. At yung iba naman, nilalagay po sa sa leeg, nakakwintas, di ba? Yung iba naman po nagpapatato sa katawan, di ba? Yung po yung kanilang kaisipan. Yung iba naman po kahit matingga, mayroon po nakalagay din, di ba? Mga porcelas, yan. So iba-iba po yung mga paggamit na ginagawa ng mga tao na sa tingin nila, yun po yung maganda sa kanilang mga buhay. So, pasilin po natin at tingnan natin, ano ba talaga yung kahulugan nito sa buhay po natin? Una, ang sabi dito ng Bible, kung babasahin po natin, tayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Kayo'y mga hentil at hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat, alitutunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan kaugnay nito. Pinawi niya ito, lahat ng ito nang ipako siya sa cross. So sabi nga, lahat pinawi na po ng ating Panginoong Hesus. At ang unang biyaya na tinanggap natin nung tayo ay manampalataya sa Panginoon Hesus, ang sabi ng Biblia sa talatang 13, kayo'y dating mga patay dahil sa kasalanan, kayo'y mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Ang unang puntos na gusto kong makita natin dito, tayo po ay binuhay. So, dati, ang sabi ng Bible, tayo po ay mga patay. Paano po tayo naging patay? Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 1, sabi niya, nung una, sabi niya, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Nung magkasala yung ating nununong si Eva, si Adan, ang sabi ng Bible, sa Book of Genesis, di ba, ang sabi po doon, sa lahat ng sa lahat ng bunga, sa halamanan ng Eden, makakain kayo. Pwede nyo kainin. Huwag lang sa bunga na may pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat sa sandaling kainin ninyo, ang bungang iyon, walang pagsalang, mamamatay kayo. So, yun po yung sinabi po doon. Subalit, kung titignan natin, yung mga sumunod na kwento ng kasaysayan po ng Genesis, hindi naman po namatay si Adan. Hindi naman po namatay si Eva. Ano po yung namatay sa kanila? Yung kanilang kaugnayan sa Diyos. Kasi ang tao, may tatlo po siyang bahagi. Meron tayong katawan, kaluluwa, at espiritu. Yung espiritu, yung namatay po sa kanila. Yung kaugnayan po ng tao at sa Diyos. Pero nabuhay pa po si Adan kasi meron po siyang katawan, meron po siyang kaluluwa. At ang sabi ng Bible, yun po yung namatay dahil sa bunga po ng pagsuway. Kaya kung titingnan po natin yung kasaysayan po doon, nung hapon, di ba, nung ang Panginoong Diyos ay naglalakad sa halamanan ng Eden,
Anong ginawa po ni Eva sa kanya Adan? Nagtago. Bakit? Kasi pumasok po yung salitang kasalanan. At mula po doon, ang sabi po nila, bakit kayo nagtatago? Kasi nakita po namin na kami po ay hubad. Walang saklo. Yun po yung bunga po ng kasalanan. Ng pagsuway ni Eva sa kanya Adan, pumasok yung salitang kasalanan. Kaya po si Eva sa si Adan, napalayo po sa Diyos. Kaya nasabi ni Apostol Pablo, noong una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tayo po pala'y dating mga patay. At ang magandang balita po noon, nung ang Panginoong Hesus ay ipako sa krus at muling nabuhay, ang sabi ng Bible na ating binabasa, kayo'y dating mga patay dahil sa kasalanan, kayo'y mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. So nung tayo po ay matutong sumampalataya at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay kabilang sa mga binuhay na kasama ni Kristo. Amen! Na dati po tayo ay patay sa paningin po ng Diyos. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, ang daming mga patay sa pananampalataya. Kaya makita natin, hindi po nila maintindihan yung salita po ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay espiritu. Ang nakakaunawa lang at makakaunawa ng salita ng Diyos, yung mga taong pinanahanan ng banal na espiritu. Kung mabalikan natin yung kwento ng buhay natin, nung tayo ay hindi pa tumanggap o sumampalataya sa Panginoon Jesus, tayo po ay mga patay. At mula doon, hindi po natin maintindihan ng Bible. Di ba? Wala tayong panahon sa Bible. Hindi natin maintindihan. At ang magandang ginagawa po natin doon, tinatanggihan po natin yung salita ng Diyos. At kung minsan, pinakikipagtalo pa po natin yung ating mga kinadisnan at kinamulatan. Kasi bulag ka eh. Patay ka sa paningin po ng Diyos. Kaya madami pong tao ngayon, hanggang sa ating kakalahunan ngayon, ay patay sa paningin po ng Diyos. Kasi hindi pa po sila lubusang nakaunawa ng salita ng Diyos. At kung titignan po natin yung talata sa Bible, sabi dito sa aklat po ng Romans 14, bago po ituloy yun, sabi niya, Romans 14, verse 9, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Kung bakit namatay si Jesus upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. So bahagi po ng kanyang misyon na siya po'y mamatay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Patay physically, patay nung bagong isinilang yung ating Panginoon doon sa mga taong namatay na hindi ligtas. Ang sabi ng Bible, siya po ay dumako sa lugar na yon upang yung mga namatay ay magkaroon po ng kaligtasan. At ang sabi din po sa aklat ng John chapter 11, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So may dalawang binanggit po dito, yung salitang muling pagkabuhay at ang buhay. Yung buhay, ito po yung una na ibinigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Nasabi nga, mula doon sa alagayan mong patay, ikaw po ay magkamit ng bagong buhay. At mula po doon sa buhay po natin ngayon, makamta natin yung pangalawang ipinangako sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. So, napakaganda ng pangako ng Diyos sa buhay po natin. Kung bakit si Jesus ay ipinako. Siya po ay namatay upang yung mga taong sumampalataya sa Kanya, una, magkamit po ng buhay. Pangalawa, magkamit po ng buhay na walang hanggan. Amen! Napakahalaga na ginawa po ng ating Panginoon Jesus noong unang panahon. Na ikaw at ako na dating patay ay binigyan niya ng
buhay. Na dati ang buhay po natin patungo sa kapahamakan, ngayon, nagkaroon po tayo ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kaya hindi lamang po sign yung cross, kundi ito po ang unang benepisyo nito na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus na tinanggap ng buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, ang sabi po diyan, tayo ay pinatawad niya sa ating mga kasalanan. Kung babalikan po natin yung talata na ating binabasa sa verse 13, sabi niya, kayo dati mga patay dahil sa kasalanan, kayo mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pangalawa, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Amen. Sabi dito, pinatawad. Yung iba sa buhay po ng mga tao, lagi po nila nilalagay sa puso nila, sa isip nila na patatawarin kaya ako ng Diyos. So isang magandang balita, nung ikaw ay natutong sumampalataya at tumanggap sa Panginoon, pinatawad na ang iyong kasalanan. Sa aklat po ng Romans 4:7, pinagpala, sabi dito, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Mapalad po tayo. Hindi lamang po yung mga tao yung pinagpala, kundi kabilang ka sa mga taong pinagpala ng Diyos kasi ikaw po yung pinatawad na sa iyong pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Nung ikaw ay manampalataya kay Kristo, sabi nga, kabilang ka na sa mga pinatawad. O magandang sabihin, pinawi na ng Diyos ang lahat ng iyong pagsuway at lahat ng iyong kasalanan. So ito po yung magandang balita na ginawa po ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Kung yung ibang tao hindi ka napatawad, subalit kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon Jesus, pinatawad ka na ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. So, ngayon ang tanong, gusto, nagkakasaan pa rin po ko eh. So, nandyan po yung pangako ng Diyos na kung ipapahayag ng ating mga dami na yung ating mga nagawang kasalanan, siya po ay banal at tapat na magpapatawad at maglilinis sa lahat ng ating mga kalikuan. Amen? Amen. Kaya, may talata sa Bible na bago man lang dumilim, humingi ka ng tawad at ikaw po ay magpatawad. Hindi na po kagaya ng dati, bago ka humingi ng tawad, sa loob po na isang buwan, sa loob po na isang taon, dahil Pasko, magpapatawad ka, hihingi ka ng tawad. So, iba na po yung kalagayan po natin ngayon. Amen? Amen. Kasi naintindihan po ng Diyos yung kalagayan po natin bilang mga tao. At saklat din po ng Efeso 1:7, sabi pa rin po dito, pinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. So, nung si Jesus, sabi po ng Bible, ay tumigis yung kanyang dugo, ang sabi ng Bible, tayo po ay pinatawad ang ating mga kasalanan, ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Kaya hindi po basta-basta yung pagkamatay na ginawa ng Panginoon Jesus noong unang panahon. Napakahalaga po noon sa lahat ng tao na kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Napakahalaga po noon. At sa buhay po natin, mapalad po tayo dahil po tayo tumanggap ng biyaya. O sabi nga, tayo po'y nakatanggap ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Tayo po yung pinatawad. At binanggit pa rin po sa aklat ng John, sa 1 John chapter 2, verse 12. Ang sabi niya dito, sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat pinatawad ang inyong mga kasalanan alang-alang sa kanyang pangalan. Dito, isinulat ni Apostol Juan sa mga mananampalataya ng Diyos na sabi niya, sumusulat ako sa inyo mga anak sapagkat pinatawad na ang inyong mga
kasalanan. Amen! So sa buhay po natin, napakahalaga po nito. Kumbaga sa isang nakakulong, ikaw po ay nakatanggap po ng sabi nga doon yung po ba, kahit hindi ka pa dumating doon sa iyong sentensya, ay nakalaya ka na. Yung po ba pardon, pinalaya ka dahil sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya kahit sabi sa iyo ni Satan, hindi, makasalanan ka pa rin, hindi, pinatawad na ako ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kasi sayang po yung tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus kung hindi po niya tayo pinatawad. Kung hindi po niya tayo tinubos sa ating mga nagawang kasalanan. At sabi ko nga, sa buhay po natin bilang isang mananampalataya ng Diyos, nung tayo po ay pinatawad ng Diyos, nandyan po yung kanyang Holy Spirit na patuloy na nagpapaalala po sa atin. Bagamat sabi ko nga, bilang tao, kumisan, hindi natin maiwasan, pero nandyan po yung Holy Spirit na nagkukumbik sa iyo na hindi tayo dapat magpatuloy sa paggawa po ng kasalanan. Hindi kagaya nung hindi ka pa tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, yung kasalanan habang, sabi ko nga, habang hindi ka dumadating doon sa bilangguan, hindi ka magsasabi na nagkamali ako. Nagsisisi na ako, di ba? May mga ganun Talagang habang hindi sila nandun sa bilangguan, hindi nila naiintindihan na mali pala yung kanilang ginawang pagkakasala. Subalit tayo, ang napakaganda, dahil nandiyan nga po yung Diyos na tinanggap natin, yung banal na Espiritu sa ating mga puso. So, siya po yung nagpapaalala upang wag na po tayo magpatuloy sa paggawa pa ng kasalanan. Sapagat, ang sabi nga ng Bible, tayo po ay mga pinatawad na sa ating mga pagkakasala o kasalanan. Pangatlo, tayo po ay pinalaya na sa ilalim, tayo po ay pinalaya sa kautusan. Alam niyo po, ang kautusan, basahin po natin. Sa Colossus chapter 2 verse 14, yan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan. Kaugnay nito, pinawi niya ang lahat na ito nang ipako siya sa krus. Alam niyo po ba sa buhay po natin, ang daming mga ibig sabihin, nakasulat na dapat na bilang mga tao ay akusahan ang buhay po ng bawat isa sa atin. Kasi tayo po ay nabuhay sa kautusan. At sa kautusan, kung titignan natin yung lumang tipan, kinakailangan ito yung gawin mo, kinakailangan ito yung gawin mo, kinakailangan ito yung gawin mo. Kapag hindi mo ito ginagawa, hindi ka maliligtas. Yung po yung kautusan. Subalit sa panahon ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay tumanggap ng biyaya. Hindi na po tayo nabubuhay sa kautusan, kundi tayo po ay nabubuhay na sa biyaya. Kasi yung kautusan na hindi kayang sundin ng tao, sinunod po ito ng ating Panginoon Jesus upang mula po doon, tayo po ay mabuhay na sa pananampalataya. Ang sabi dito ng aklat po ng Juan, chapter 8, 36, sabi niya, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. So, kapag ang Panginoon Jesus ang nagpalaya sa iyo, tunay na ikaw po ay malaya. Subalit kapag ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, hindi ka magiging malaya. Kaya may mga tao na hindi ang pananaw nila upang sila ay maligtas, kinakailangan sumunod sila sa kautusan. Alam niyo po, wala pong tao na makaka-perfect ng kautusan. Sabi nga ng aklat ng Santiago, nasunod mo na yung siyam at yung isa hindi mo nasunod, wala pa rin yung siyam.
At dahil alam ng Diyos na hindi natin kayang sundin yung kautusan, siya na mismo yung sumunod sa kautusan upang tayo po ay matubos sa kautusan upang mula doon mabuhay tayo sa biyaya na tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Sa aklat ng Romans chapter 6 verse 22, sabi niya diyan, ngunit ngayon, sabi niya, ngunit ngayon pinalaya na tayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang ibinubungan nito ay buhay na walang hanggan. So sabi dito ni Apostol Pablo sa aklat po ng Romans, sabi niya, ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan. So nung tayo ay nakipag-isa sa Panginoon at napako yung ating Panginoon Jesus, siya po yung, sabi nga dito ng Bible, nagpalaya sa buhay ng bawat isa sa kasalanan. Wala ka na sa ilalim ng kasalanan o wala ka na sa ilalim ng kautusan. Kundi ikaw po ay nasa pangunguna na po ng biyaya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga na maintindihan ng tao yung ginawang kamatayan ni Kristo. Na mula doon, malaya ka na. Kaya may awit po tayo, malayang sumayaw, malayang humiyaw, malaya ka ng mabuhay na nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Amen. Kasi ang tao, nung wala pa po yung biyaya ng Diyos, ang daming nakalagay sa kanyang kaisipan na takot. At kung minsan, yun nga po yung dahil sa kautusan, baka hindi ako maligtas. Yun naman po talaga yung totoo sa lumang tipan. Kinakailangan sundin mo yung kautusan para ikaw ay maging matuwid at kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Subalit, hindi po ganon yung palatuntunan ng Biblia sa bagong tipan. Yung kaligtasan mo, biyaya ng Diyos na tinapos na gawa. At ito ay kaloob, hindi ito bunga ng iyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man. Wala kang gagawin upang ikaw ay maligtas. Wala kang bagay na hindi mo gagawin upang ikaw ay maligtas. Kung bakit ka naligtas? Dahil sa biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya napakapalad ng tao na nakatanggap ng ginawang kamatayan ng ating Panginoon Jesus. At siya po yung taong, sabi dito ng Bible, na pinalaya na po ng Panginoon. Hindi ka na patay, hindi ka na nakabilanggo, kundi ikaw po ay pinalaya na po ng ating Panginoon. Amen? Amen. Malaya na po tayo maglingkod sa Diyos. Malaya na po tayo mabuhay nang nakalulugod sa Diyos. Malaya na po tayo mabuhay. At may kanayaan po tayo na pagdating ng panahon, makakasama po natin yung Diyos doon sa langit na bayan. Dahil sabi nga dito ng Bible, at ang ibinubungan nito ay buhay na walang hanggan. Ang sabi pa nito sa aklat ng Pahayag 1, verse 5, sabi niya, at mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay, mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa, iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Sabi dito, inibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Nung tumigis po yung dugo ng ating Panginoon Jesus, yung po yung naging susi upang yung tao ay maging malaya. Matubos sa kasalanan po ng tao. Kasi nung Old Testament, kung babalikan po natin yung kwento saglit, yung mga tao noon, taon-taon, nag-ahandog po sila ng dugo ng hayop. Kasi yun po yung batas, yun po yung kautusan. Kaya kapag malaki yung nagawa mong kasalanan, halimbawa, ang katumbas po nito ay baka. Maghahandog ka ng baka. Yung baka po na yun, kakatayin po doon sa harap ng templo, at yung dugo po na yun ang siya po maglilinis sa kasalanan na nagawa po ng tao. O ang nagawa mo kasalanan kasing bigat naman po ng kambing, mag-aalay ka ng kambing. Kung tupa, gano'n. Depende.
Kaya lang, sa paghahandog noong unang panahon, hindi pwede yung may kapansanan. Hindi pwede yung pilay. Hindi pwede yung bulag. Hindi pwede yung payag. Kinakailangan kapag ka naghahandog ka, talaga malusog. Walang kapansanan. Kaya kung titignan natin nung naghahandog si Cain, saka po si Abel, di ba? Si Abel talagang inihandog niya yung the best. Kaya siya po ay kinalugdan po ng Diyos. Maging nung unang panahon, di ba lang, kung sa upper ka ito, sa upper ka ito. Yung mga tao, naghahandog din po sila doon sa kanilang kinikilalang Diyos-Diyosan. At kapag po sila'y naghandog, yung mga tao doon sa kanilang Diyos-Diyosan, ng tao, kasi ang ginagawa po nilang doong paghahandog, tao din eh. Kinakailangan, hindi pilay, hindi bulag, wala po siya kapansanan talaga. Upang kalugdan daw po siya ng Diyos-Diyosan na kanilang pinaniniwalaan. Kaya may naikwento nga po doon na isang mananampalataya na sa kanyang buhay wala po siyang kaligayahan. At hindi po siya nagpapasalamat ng lubusan sa kanyang buhay kasi may kapansanan po siya. Kaya lang, dumating po ang isang pagkakataon na sila po ay namasyal. Ibig sabihin, nagpunta po sila sa isang lugar. Yung palang lugar na yun na kanilang pinuntahan ay lugar ng mga tao na naghahandog sa kanilang Diyos-Diyosan. At alam niyo po, na sila po ay nahuli ngayon. Noong po sila ay nahuli, natakot po siya ng gusto. Sabi niya, Diyos ko po, tulungan niyo ako sa aking kalagayan. Papatayin po kami, iyahandog po kami sa kanilang Diyos-Diyosan. Dahil tinignan po sila, tigil-tigisa. Nakita po siya pilay. Sabi niya, hindi pwede ito, pilay. Kaya ang ginawa po nila, pinalaya, umuwi. Alam niyo po, nung nakauwi po siya, sabi niya, Lord, salamat! Sabi niya, bakit? Kasi kung di po ako pilay, patay na po ako ngayon. Kumisa po kasi bilang tao, yun po yung sentimiento sa buhay. Bakit, Lord? Bakit ako may kapansanan ganito? May ganito yung sitwasyon ko. Hindi kagaya po ni Juan, hindi kagaya ni ganyan. May kanya-kanya po tayo talagang katagian na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ang mahalaga, maintindihan mo, maunawaan mo na ikaw ay mahal ng Diyos. Amen! Amen. Ikaw po ay pinatawad na po ng Diyos. Ikaw po ay kabilang sa mga taong pinalaya po ng ating Panginoong Diyos. Kaya napakalaga na makita po natin yon sa aklat. Kaya yun po ay binagin po sa aklat po ng pahayag. Nasabi po doon, tayo po ay pinalaya na sa ilalim po ng kautusan. Kaya tayo, hindi tayo nabubuhay sa pamamagitan ng kautusan, kundi nabubuhay tayo sa pamamagitan ng biyaya sa pagmamahal po natin sa Panginoon. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, lagi natin sinasabi, sumusunod ka sa Panginoon dahil dito yung utos. Kundi naglilingkod ka sa Diyos kasi mahal mo yung Diyos. Amen! Kaya ka nagbibigay dahil mahal mo yung Diyos. Kaya ka humahayo kasi mahal mo yung Diyos, mahal mo yung mga tao. Wala na po tayo sa ilalim ng patas, kundi dapat nasa ilalim po tayo ng biyaya at pagmamahal ng ating Panginoon. Pang-apat, tayo po ay mga mananagumpay. Sabi po dyan, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng salibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa badla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Alam niyo po, nagtagumpay na po yung Panginoon Jesus, 2,000 taon na po yung nakaraan. At dahil siya po yung nagtagumpay na, lahat ng mananampalataya ng Diyos ay mga mananagumpay. Amen! Mananagumpay po tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Mananagumpay tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga alalahanin, sa mga intindihin, sa mga pandarayan ng kaaway, ano ba? Sa gawa po ng panunukso ng kaaway o ano po yung sitwasyon ng buhay natin ngayon. Ang sabi ng Biblia, ikaw po ay isang mananagumpay. Amen? Amen.
hindi ka talunan. Kasi kung minsan, bilang isang tao, ang tingin natin sa sarili natin, hindi natin kaya. Hindi mo talaga kaya. Subalit dahil kasama po natin yung Panginoon, kayang-kaya nating pagtagumpayan ang lahat ng bagay. Amen! Amen. Sabi nga ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi natin kaya po talaga mabuhay ng mananagumpay. Subalit, magagawa mong maging mananagumpay dahil ikaw ay isang mananampalataya po ng Diyos. Dahil yan po ay ginawa na po ng ating Panginoong Jesus. Nasabi niya, nung siya ay ipako. Sabi niya dito, ng Bible, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa banda bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Sa talata po ng 2 Corinthians 2:14, sabi dito, basahin po natin. Sabi dito ni Apostol Pablo, ngunit salamat sa Diyos na lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuya ng pagkakilala sa Kanya. Ang sabi dito, pasinin po natin, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. Nung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus, kasama po tayo sa Kanyang tagumpay. Kaya hindi po tayo talunan, kundi tayo po ay mga mananagumpay. Amen? Kung babalikan po natin yung kwento ng Bible, nung ang mga alagad ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, sa Luke chapter 10, verse 17, sabi po doon, Luke 10:17, yung mga alagad tuwang-tuwa, sabi nila, Panginoon, sabi po doon ng Bible, i-quote ko na lang, bumalik ang mga alagad na tuwang-tuwa, sabi po nila, Panginoon, ang mga demonyo ay sumusuko sa amin sa pamamagitan ng iyong pangalan. Sabi po doon ng mga alagad. Sabi po ng Panginoon, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na tapakan ang mga alakdan at ang mga ahas at sa anumang paraan ay hindi kayo maano. Sabi po ng Panginoon, ngunit ang higit na ikagalak ninyo, ang inyong pangalan ay nakasulat doon sa langit. Bilang mga mananampalataya ng Diyos na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, bahagi lang po ng buhay natin na tayo po yung mga mananagumpay. Amen! Dahil yun po ay ipinangako na po ng Diyos sa buhay natin. Kaya mahalaga lang, makita natin yung ating kalagayan at makita po natin yung tinapos na gawa nung namatay yung ating Panginoong Jesus. Tayo po ay isinama na po niya sa parada po ng tagumpay. Kaya ikaw, ako, tayo po lahat ay mga mananagumpay. Amen! Amen. Hindi po tayo dapat yung sumusuko. Kung susuko ka, sa Diyos ka sumuko. Kasi siya po yung higit na nakakaalam ng mga bagay-bagay na mabuti at makakabuti sa iyong buhay. Amen? Amen. Kaya tayo po ay mga mananagumpay. At binanggit pa rin po sa Corinthians 15:57, nasabi niya dito, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. So, yung Diyos po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Tagumpay sa buhay, tagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya napakapalad mo, napakapalad ko, kasi tayo po yung nakatanggap na po ng totoong biyaya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen.
Sabi nga, hindi lamang po natin ito inaalala taon-taon sa buhay po ng mga sambayan ng Pilipino. Kahapon nga po, dahil nandun po ako sa labas po namin ng bahay, nakikinig po ako doon sa mga nagdadasal sa simbahan. Ang dami po nilang dinadalanginan. Sabi ko, isa lang yung dapat dalanginan na nagbibigay ng totoong katugunan sa buhay po ng tao. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Kaya napakapalad po natin kasi nakilala natin yung totoo at nalaman po natin yung totoo at naunawaan po natin yung totoo. Amen? Amen. Na sabi nga ng Bible nating binasa yung kahalagahan po ng cross. Na mula po doon tayo ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo na dating patay, tayo po ay muling binigyan ng buhay at hindi lamang po buhay kundi buhay na walang hanggan. Pangalawa, tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Pangatlo, tayo po ay pinalaya na sa ilalim po ng kautusan. Tayo po ay nasa ilalim na po kayo ng pag-ibig at biyaya po ng Diyos. At panghuli, tayo po ay mga mananagumpay. Amen!